Sa isang payapang kaharian na ang ngalan ay Berbanya, namumuno ang isang magaling at maginoong hari, si Haring Fernando. Kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana. May tatlo silang anak, sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Nahihilo na yata ako. Mas mabuti pang pumasok muna ako sa aking kwarto. Okay ka lang ba, mahal ko? Mas mabuti pa kung sasamahan kita sa kwarto. Huwag na, kawawa naman ang mga bata dito ka lang hanggang matapos ang handaan. Sige, mahal. Ano kaya ang nangyari kay Papa? Hindi ko alam. Ano ba itong kalokohan? Wala akong pakialam kung ano ang nangyayari kay Papa. At lalo pa, wala akong pakialam sa kaganapang ito. Isang gabi na panaginipan ni Haring Fernando na tinulak sa balon ang kanyang anak na si Don Juan. Dahil dito, sumama ang pakiramdam ng hari. At kaya't ipinatawag ni Reyna Valeriana ang magaling na manggagamot. Nanggaganto ka, mahal na hari, dulot sa inyong masamang panaginip. Ang lunas lamang nito ay ang iawit ng ibong Adarna na matatagpuan sa bundok Tabor. Sige, salamat. Papasukin mo ang aking anak. Opo, mahal na hari. Ama, ba't mo po ako pinatawag? Anak, hanapin mo ang ibong Adarna at tugisin mo ito. Saan ko ba ito mahahanap? Sa bundok Tabor. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni Don Pedro ay namatay sa pagod ang kanyang kabayo. Napaganda naman ang kahoy na yun. Yun na kaya ang Piedras Platas? Yun na nga. Ano ba yan? Wala naman ibon dito. Walang silbi ang paglalakbay ko. Mas mabuti pang magpahinga muna ako dito. Isang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Don Pedro. Wala silang kamalay-malay sa masaklap na sinapit ng panganay. Pagkuha ay napasya si Haring Fernando na si Don Diego naman ang paglakbayin. Inatasan niya ito na hanapin ang kanyang kuya at tugisin ang mailap na ibong Adarna. Pumasok ka, Diego, anak. Bakit po, Ama? Maaari ka bang pumunta sa bundok Tabor at tugisin ang ibong Adarna? Opo, mahal kong Ama.
Iyon na kaya ang Perlas Platas? Parang iyon na nga. Napakaganda naman ang punong ito. Nagsiuwian na mga ibon. Pero bakit walang ibon na dumapong ito? Wala pa ang ibon na Darna. Maghihintay muna ako. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galit kung saan nito ay abaw, agos diwan mapanlaw. Tatlong taon na nakalipas, subalit hindi pa rin mabalik ang magkapatid na Don Pedro at Don Diego. Hindi naman napakali ang bunsong si Don Juan. Hindi niya kayang manahimik na lamang at masdang igubo ng sakit ang kanyang ama. Kung kaya, kusa niyang ipinresinta ang sarili kay Haring Fernando. Noong una, hindi pumayag ang hari. Nanikluhod naman si Don Juan at patuloy na nangumbisi. Hindi naman nakatiis ang hari at ibinigay rin sa kanyang anak ang bendisyon. Na po, Ama, payagan na po ako. Sige. Anak, meron ka bang kaunting pagkain? Meron po. Maraming salamat. Saan ka ba paroroon? Sa bundok Tabor kung saan matatagpuan ang Perlas Platas. Ano ang gagawin mo roon? Ikinuwento ni Don Juan ang tungkol sa kanyang ama at mga kapatid. Nagulat ang leproso, ginalaan siya nito. Turo ng leproso ang daan patungo sa Piedras Platas, kalakip ang paalala na huwag lubusang humamaling dito. Di nagtagal na tagpuan na rin sa wakas si Don Juan ng Piedras Platas. Natuod siya sa ganda nito, wari siyang naingkanto. Ano't maya-maya pa'y bigla siyang natauhan at napailing. Naalala niya ang bili ng matandang katungin. Tumingin siya sa gawing ibaba at doon nakita ang isang bahay. Ginoo, tumuloy ka. Manananghalian tayo. Sige po. Ginoo, lubhang mahiwaga ang ibong Adarna. Sino mang nakaririnig ng awit nito ay dagling nakakatulog. Bilang gamot ay tanggapin mo itong aking labaha, kasama nitong 7 dayap, ang ibong Adarna ay 7 ulit na kumakanta. Sa bawat pag-awit nito, sugatan mo ng labaha ang iyong katawan at saka patakan ng dayap. Sa pamamagitan nito'y mananatili kang gising. Pagkaraang kumanta ng Adarna ay dumudumi siya. Ilagan mo ito. Sa sandaling matamaan ka ng ipot nito ay magiging isa kang bato.
Tanggapin mo rin ito, aking ginintuang sintas. Ito ang gamitin mong panggapos sa Adarna. Sige, salamat po. Hay sa wakas, natagpuan ko rin ang Pedras Platas. Wala pa ang ibong Adarna, kaya maghihintay muna ako dito. Ang sikat sa silanganan, ang hangin kahit sa amin, ito ay araw, alot ang maganglaw. Dinala ng prinsipe ang ibon sa bahay ng matanda at ikinulong naman ito ng huli ng isang ginintuang hawla. Samantala, inutusan ng ermitanyo si Don Juan na kumuha ng tubig sa lawa at buhusan ng 2 pato sa lilim ng Piedras Platas. Huwag dahil kapatid natin niya. Sige, bubugin na natin siya. Mahal na ama, narito na po ang ibong Adarna. Saan ba ang buhos ng kapatid? Hindi namin alam, Ama. Sa pag-awit ng ibong Adarna ay isinalaysay nito ang kinasapitan ng paglalakbay ng 3 prinsipe. Nang matapos sumawit ang ibong Adarna ay waring may kung anong masamang hanging nahawi sa kaloob-looban ni Haring Fernando. Nagkatotoo ang sinabi ng paham. Uminam na ang kanyang pakiramdam. Nagdiwang ang buong Birbania sa paggaling ng minumutya nilang pinuno. Isang araw, ang 3 prinsipe ay gustong malaman kung gaano kalalim ang balon. Kaya't unang sumisid si Don Pedro kasunod si Don Diego. Sumisid si Don Juan at naabot ang hangganan nito. Isang pinto ang bumungad sa kanya. Kinalag niya ang lubid at saka ang mundo sa likod nito. Magandang hapon sa'yo, magandang hili-hili. Magandang hapon din sa iyo, Ginoo. Gusto mo bang tumuloy dito sa aking palasyo, Ginoo? Sige, magandang binibili. Anak, nasaan ka na? May naaamoy akong tao. May tinatago kang tao. Gusto mo ba sumama patungo sa aking palasyo? Ayoko, sapagkat hindi ko makayanan na iwan ang aking bunsong kapatid na si Leonora. Makisig namang tumindig si Don Juan at sinabing sasagipin niya ang dilag na alila ng isang serpienteng pito ang ulo at dali-dali ay tinahak niya ang landas patungo sa ikalawang palasyo. Magandang hapon sa'yo, Binibini. Magandang hapon rin sa iyo, Ginoo. Binibini, maaari bang hilingin ang iyong pagmamahal? Salamat sa iyong pagmamahal, Ginoo. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig.
Kailangang ibuhos ang balsamo sa naputol na ulo ng ahas upang hindi na ito bumalik pa.